Kaibigan presents isang radio drama, Ang Alamat ng Parol ni Aling Maria. Sa baryo ng San Silao, tuwing Pasko ay may alamat na paulit-ulit na ikinikwento si Lola Miding. Mga apo, noong unang panahon, may isang mahiwagang parol na nagliliwanag lang pang may taong bukal sa puso ang pagbibigay. Lola, totoo ba yan? Bakit yung parol natin hindi umiilaw? Lobat ba? Baka kasi dahil sa'yo, June. Madamot ka kasi. Ay, nako! Kayong dalawa, tandaan ninyo, ang ilaw ng Pasko hindi galing sa kuryente, kundi galing sa pagbibigay. Ko, ang mahal ng ham. Hindi na ako makabenta. Hoy, pare. Alam mo ba, Mare? May pauso na naman dito sa baryo natin. Gagawa daw ang bawat isa ng parol at pagtatagpi-tagpiin ito bilang isang malaking parol. Oo nga, pare. Mukhang si Lola Miding lang naman na matutuwa doon. Nanay at Manong Chris, magpapasko na po. Huwag na po ninyong gawa ng masama yung mga bagay-bagay. Saka, hindi po ba ang Pasko ay dapat doon tayo lalong nagkakaisa at nakikibahagi? Tama. Kaya ako, makikibahagi ako doon at gagawa ako ng parol para makabenta ako. Malay mo, maging mas maliwanag ang Pasko ng mga bibili ng parol dahil sa gawa ko. Kulas, tanong ko lang, magaling ka ba gumawa ng parol? Baka naman masira mo lang yung Pasko nila. At least may mission si Colas. Mission impossible. Sa gitna ng baryo, nagtipon ng mga bata at matatanda upang manggawa ng kani-kaniyang parol para sa Pasko. Lola, tignan mo. Gumawa ko ng parol. Magaling, apo! Basta, huwag lilimutin ang tunay na diwa ng Pasko, ha? June, parang saranggola yung gawa mo. Pantay na pantay. May tali pa. Ay, lumipad. Oh, mas maganda tong akin, no? Gumawa ko ng parol na hugis puso dahil ang Pasko'y pag-ibig. Kulas, parol para sa Pasko, hindi para sa araw ng mga puso. Ay, nako, Kulas! Napakuripot mo na nga, sinasayang mo pa yung materials mo. Kulas, ano ba itong parol mo? Wala pang Pasko, pagod na. Hindi nga umiilaw oh. Sira ka talaga, June. Di balik, Colas. Silipin mo yung box ko ng materials doon, oh. Ang bihira naman. Wala. Mukhang una pang mauubos yung pera ko dito kaysa makabenta ng parol eh. Makabili na nga muna ng maliit na ilaw sa tindahan. Habang naglalakad si Kulas, ay nakita niya ang nakakaawang si Aling Maria na nagtitinda sa bangketa. Iho, bilhin mo na itong nag-iisa kong parol na nagawa. Wala na akong makain eh. Hala, paano ba to? Pambili ko ng materialis to eh. Di bale, nakakaawa yung ali. Tsaka, Pasko naman. Nay, magkano po yung binibenta nyo na parol? Mura lang ito, iho. 50. Bilhin mo na. Nag-iisa lamang ito at para makabili din ako ng makakain namin sa Pasko. Sige po, bilhin ko na po yung parol nyo, Nay. Kawawa naman po kayo. Hintayin nyo po ako dyan at bibilhan ko po kayo ng kahit kaunting pagkain para may uwi ninyo pandagdag po sa binayad ko. Maraming salamat, iho. Pagpalain ka sana ng may kapal. Wow! Ang ganda ng parol mo, Kulas. Patingin nga ako. Aba, syempre, ako na to eh. Hindi pa rin to umiilaw eh. Lobat din palang parol mo. Di bale, sabi nga ni Lola Miding, kung bukal sa puso ang pagbibigay, mag-iilaw ang mahiwagang parol. Dumali. Nakita mo yung lumiwanag? Lumiwanag yung binili mo. Hindi eh. Wag mo akong kengkoyin, Jun. Guni-guni mo lang yan. Ang hindi batid ni Kulas ay tunay ang sinambit ng batang si June. Nang gabing iyon, nagtipon ng buong baryo. Hindi para magpagalingan sa paggawa ng parol, kundi para pag-usapan ng tunay na diwa ng Pasko. Mga kabaryo,
Magaganda ang ating mga parol. Pero tanungin natin ang ating sarili. May liwanag ba ang ating mga puso? Tama ba ang diwa ng pagbibigayan? Bukal ba ang ating kalooban? Matagal na akong nag-iipon ng sama ng loob. Baka panahon na para mamahagi. Araw-araw ako nagtitinda pero bihira ako magbigay. Sayang eh, benta rin sana. Ako? Pagluluto ako ng ulam para sa kapitbahay. Hotdog nga lang. Alam nyo, akala ko noon sayang ang magbigay. Pero ngayong gabi, parang mas mabigat pala ang hindi pagbibigay. Lalo na kung sa puso ay hindi bukal. Tama, mas masarap po ang Pasko kapag hindi pinaghahatian. Hindi pala kailangang mayaman para tumulong. Kailangan lang ng puso. Habang ang bawat isa'y kusang nagbabahagi, may kakaibang liwanag ang unti-unting lumitaw sa gitna ng plaza ng Sansilaw. Umiilaw. Yung binili mong parol sa gitna ng malaki nating parol, Kulas. Totoo ang alamat. Lola, tignan niyo po! Ako'y hindi gawa ng papel at ilaw lamang. Ako'y nabubuhay sa pusong marunong magbigay at nagmamahal. Walang charger ang parol na yan, June. Taong papailaw dyan. Ang parol ni Aling Maria, ngayon ko lang naintindihan. Ito pala, ang tunay na yaman. At sa gabing iyon, hindi lang ang plaza ang naliwanagan, kundi ang buong baryo ng Sansilaw. Namangha hindi lang dahil sa parol na kusang nagliwanag, kundi dahil sa natutunan nilang aral. Ang pagtulong at pagbibigay ng bukal sa loob, ang tunay na diwa ng Pasko. Sana ay magtiwala na kayo sa aral ng parol ni Aling Maria. Kulay! Halika! Kuripot! Ngunit mabait kong apo! Aba tayo magsalo na. Kain mga kumare. Mano Pula, hindi man ako yumaman, pero buong-buo ng loob ko. Dahil nagawa ko na ang Mission Impossible. Di ba, Rika? Oo, Kulas. Ikaw talaga ang bida dito. Isang himala ang dinala sa baryo dahil sa parol at kabutihang loob mo. Ang alamat ng parol ni Aling Maria. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Paalam!